live po mula sa lungsod ng Davao, ihahatid ni Tek Ocampo ng 24 Oras Southern Mindanao ang mga pinakamay init na balita sa iba't ibang probinsya. Tek. Yes, Vicky, bugbog ang inabot ng isang ginang sa kamay ng kanyang mister sa Davao City. Ang pananakit, nakuna ng cellphone video. Narito ang report. Sinikmuraan at pinaghataw pa ng sanga ng nyog ang isang ginang sa lungsod ng Davao. Ang lalaki, ayaw siyang tigilan. Napag-alaman ng Davao Police na mag-asawa ang nasa cellphone video. Umabot na sa 10,000 views ang video sa Facebook page ng Davao City Public Safety and Security Command Center. Dinampot ng pulisya ang lalaki na umamin sa pambubugbog dahil may kasalanan daw ang kanyang may bahay. Pero pinawalan din siya matapos tumanggi ang misis na magdemanda alang-alang daw sa kanilang mga anak. Sa Bacolod City naman, isang babaeng 20 anyos ang ginahasa umano sa loob ng comfort room ng mismong City Hall nitong Biyernes. Nagawang magsisigaw ng biktima kaya nakaresponde ang mga pulis na naka-duty sa kalapit na assistance center. Naaktuhan nila ang suspect pero todo tanggi pa rin siya sa krimen. Naharap siya sa kasong rape. Isa sa ilalim naman sa counseling ang biktima na positibong ginahasa batay sa medical test. Patay ang 43 taong gulang na ginang matapos madaganan ng gumuhong bato at lupa sa ginagawang bahagi ng Manipis Road sa Talisay, Cebu. Sukatan ng kanyang asawa at 2 pamangkin na sakay noon ng motorsiklo. Inaalam pa kung may pananagutan ng kontraktor. Mismong ang supervisor ang nagmungkahing isara muna ang ginagawang kalsada. Palutang-lutang at naagnas na ang bangkay ng isang lalaki nang matagpuan sa dagat sa pagitan ng Siquijor at Negros Oriental. Narecover ito ng isang barko at pansamantalang inilagay sa drum para hindi raw maging banta sa kalusugan ng iba pang pasahero. Ang nasawi ay isa pala sa 4 na nawawala ng maglayag sa kasagsagan ng bagyong Queenie nitong Huwebes. At yan ang mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Live mula sa Southern Mindanao, ako po si Tek Ocampo ng 24 Oras. Maraming salamat sa iyo, Tek Ocampo ng 24 Oras Southern Mindanao.